Pakinggan nyo! Mahal ni Sara ang tatay niya. Eto na, mukhang eto, nanood lang sa atin to eh. Ano? Mukhang si Tulpo nanonood sa atin to, mga kababayan. Kasi, tayo yung nauunang nagsasabi niya na hindi mahal ni Sara Duterte yung tatay niya. Di ba sabi ko nga pangalan niya noon, yung kitignan niyo yung mga DDS, ha? Mga luka-luka. Kita niyo halos ibuwis yung buhay nila kay Digong. Pero yung mga anak katulad ni Sara, mahal ba nila? Hindi, di ba? Bakit? Nakikita nyo na nandyan, ginagamit lang ni Sara si Digong para sa sarili niya. Tama? Yan yung aking mga kataga nung unang-unang araw pa. Nakaraang taong ko pa sinasabi to, mga kababayan ko, pero tila ngayon, lumalabas na. Tama ba? Ano? Insight. Tama ba? Ngayon eto mga kababayan ko, pakinggan nyo para marinig nyo na parang para bang nakinig lang sa akin Para bang si Tulpo parang pinanonood lang tayo. Parang nakita niya na, sinabi ni Mike Cervera na talagang hindi naman talaga mahal ni Sara Duterte yung tatay niya. Parang totoo Eto na. Eto na mga kababayan ko. Pakinggan nyo. Hindi mahal na mahal ni Sara ang tatay niya. Yung pupunta-punta sa The Hague si Sara. Nung araw yan, binabastos niya yung tatay niya Ngayon lang, siyempre, may political capital siya. Pag pupunta sa The Hague, ibig sabihin na mahal yung tatay. Di ba, mga kababayan ko, hindi ho porke yung si Sara Duterte pupunta ng The Hague, malamang ginagawa lang nila ng dahilan yan. Gusto lang talaga nila magbakasyon doon kasi, unang-una, mga kababayan ko, mura yung mga branded doon. Ikalawa, di ba si Sara nanghahunting daw ng gwapong gwardya? Di ba? Gusto daw ni Sara apam. Sa kanya galing yan. Tinanong niya sa mga OFW, ano ba yung tinanong? Mas dax yata? Ano yung mas gwapo, pogi? Ganun. Biruin ninyo mga kababayan ko, may asawang tao tapos naghahanap ng pogi doon. Anong klaseng babae yon? Isipin nyo yan. Kayong mga DDS, wala kasi kayong isip kaya nabobola kayo ni Sara isipin nyo, may asawang tao, may anak na tao. Tapos si Sara Duterte, naghahanap ng gwapo, pogi. Saan? Sa Europa? Ano ba yan? Di ba? Kayong mga lalaki, payag ba kayo? Ganyan ang asawa nyo? Di ba, Teresita Tan? Late ka na. Ako hindi ako papayag. Sigurado, hiwalayan yan agad. Sigurado mga kababayan ako. Ganon. Kaya nung mga nakarang mga panahon halos linggo-linggo, araw-araw, iba-iba. Kasi pagka may hindi ako nagustuhan, thank you po, Teresita Tana. Wala na. Babay na agad. Ganon. Di ba? Ganon, di ba? Basura ko na lang. Kahit naman kayo siguro, kahit kaming mga lalaki, harap-harapan, nakatutok ang mga kamera, maririnig nyo, naghahanap kami ng mga gwapa, ng mga magaganda, sexy, malalaki ang mga makikinis, mapuputi, gano'n, Nako! Siguro naman meron kayong mararamdaman ding kirot sa inyong mga puso. Kami pa kayang lalaki at nakakalimutan yata ni Sara na ang kultura ng mga Pilipino ay Maria Clara. Sara, palibasa kasi bobo ka Isipin mo maigi. Ang kultura natin kailangan mong pahalagahan. Ano ang kultura natin? Di ba? Maria Clara! Pero mga kababayan ko, hindi pinapahalagahan. Daig pa ang pokpok sa ermita. Tama, mga kababayan ko?
Nakalimutan, Vice Presidente na dapat pinapahalagahan. Ha? Buti pa si First Lady. Ang kultura natin pinapahalagahan. Nando doon, pinarenovate yung mga pinabayaan ng tatay mo. Diba? Yung Cultural Center at marami pa dyan sa Intramuros ang pinagawa ni First Lady sa effort niya. Pero ikaw, imbis na gumaya ka sa kanya, luka-luka. Mga kababayan ko pero may pakalat yung kalandian. Ngayon alam nyo na, kalandian lang ang pakay ni Sara, kaya pumupunta sa dahig, ay alibay lang niya yung tatay niya. Diba? Ito na, pakinggan nyo. Sara, nung araw yan, binabastos niya yung tatay niya eh. Nung araw daw, binabastos daw niya yung tatay niya. Pero siyempre may political capital siya. Pag pupunta sa The Hague, ibig sabihin na mahal yung tatay. Hindi mahal na mahal ni Sara ang tatay niya. Hindi niya mahal ang tatay niya. Ginagamit niya, kaya nga ho yung mga DDS, hiwa-hiwalay sila. Bakit kanyo mga kababayan ko? May mga DDS na ang gusto, si Digong lang. May mga DDS, mga kababayan, ang gusto, si Sara lang. Yung po yung mga nakikinabang dyan, mga kababayan. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi, wala. Tapos, habang sinasabi ni Montulpo, kaharap etong si Kiko Barsaga. Diba? Habang sinasabi mga kababayan ni Montulpo na hindi mahal ni Sara Duterte ang kanyang tatay, kaharap ito si Kiko Barsaga. Ito po yung hinabla ni Enrique Rason na bilyonaryo. Wala. May tinanong ko nga si Digong noon. Sabi ko, Bay, why do you allow your daughter to disrespect you? Sabi, kita nyo, hinahayaan si Sara. Kaya nga bratinela tawag sa kanya, di ba? Spoiled brat si Sara. Kahit tatay niya, binabastos niya. Kaya wag na kayong magtaka kung bastusin niya si Pangulo, si First Lady. Sama na natin yung idol ni Jojo Chavez na si Martin Romualdez. Diba? Hindi pa rin dapat talaga. Eto, kung kaya niyang bastusin ang tatay niya, ano pa kaya yung ibang tao? Alam niyo yan. Sa mga interview, mga kababayan, kita nyo naman yung inaasal niyan. Sipin yung maigi. Sa interview pa lang, alam nyo na mga kababayan ko kung anong klaseng tao meron siya. Bukod sa mahina ulo, tandaan nyo, masama pa ugali niya. Di ba? Ganon. hayaan mo na. Sabi ko, binapala. Walang-wala. May tinanong ko nga si Digong noon. Tinanong ko nga si Digong noon. Sabi ko, Bay, why do you allow your daughter to disrespect you? Sabi, Bakit eka? Hinahayaan mo na binabastos ka ni Sara Duterte. Bakit? Si Digong, bakit? Nako, baka totoo yung chismis. hayaan mo na. Sabi ko, binababoy ka na, hindi mo pa sinasagot. Kita mo, hayaan mo na. Binababoy na ho si Digong, hindi pa ho, kinakastigo nun. Mga kababayan ko, si Sara Duterte, binababoy na daw si Digong, netong idol ng mga tangat bobot mangmang. Binababoy na ho. Oo, si Digong, pero hindi pa rin, nakibo si Digong. Kung sa akin yan, simpangulin ko talaga yan. Being a father talaga, just being patient lang with the daughter. Correct. Back to him. Jojo Chavez, naniniwala ka na ba sa aking mga bolang kristal? Pegador, wala kang kawalan.